Simula pa lang ng SEM, alam na ni Rika na hindi magiging madali ang college life. Pero hindi niya inaasahan na pati gabi-gabi niyang pagtulog magiging bangungot. Transfer student si Rika mula probinsya. Dahil malayo ang bahay, napilitan siyang mag-dorm. Puno na ang lahat ng kwarto, kaya ang natirang available lang ay ang room 313, isang kwartong halos hindi pinapansin ng ibang estudyante. Noong unang gabi wala siyang napansin. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, may bigla siyang narinig na kaluskos. Akala niya daga lang. Pinikit niya ang mata, pero mas lumalakas ang tunog, parang may naglalakad sa sahig na kahoy. Nang idilat niya ang mata, nakita niya sa gilid ng kama. May babaeng nakatayo. Mahaba ang buhok, maputla ang mukha, at nakayuko. Nakasuot ng lumang uniform na parang luma na sa style. Nabitawan niya ang kumot. Nang kumurap siya, wala na. Siguro stress lang, bulong niya sa sarili. Pero hindi doon natapos. Kinabukasan, kinausap siya ng roommate niyang si Joy. Tahimik ito, parang mailap. Pero isang gabi, habang nag-aaral sila, biglang nagsalita si Joy. Alam mo ba, Rika? Ikaw na lang ang pang-10. Napakunot no siya. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Joy ng pilit. Wala. Basta. Huwag ka lang basta magbubukas ng pinto kapag may kumakatok sa'yo sa madaling araw. Napalunok si Rika. Hindi na siya nagtanong. Ilang araw ang lumipas, mas lumalala ang mga nararanasan niya. May mga yabag sa koridor kahit walang tao. May tunog ng pagkatok sa pinto, 3:00 ng madaling araw. At tuwing sumisilip siya, wala naman. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Sinilip niya ang pintuan. At doon niya nakita may babaeng nakatayo sa labas. Maputla, may dugo sa uniforme. Mabagal itong kumakatok. Tok, tok, tok. Dahan-dahang bumukas ang pinto kahit hindi niya ito binubuksan. Pumasok ang babae, dumiretso sa gitna ng kwarto, at nakatingin sa kanya. Nagising si Rika sa sariling sigaw. Panaginip lang ba yon? Pero nang bumangon siya, nakita niyang nakabukas nga ang pinto. Doon na siya nagpasya, kailangan niyang magtanong. Lumapit siya sa caretaker ng dorm. Matandang babae ito na parang ayaw magsalita. Pero nang ipilit ni Rika, sinabi nito ang totoo. Ang room 313, dati nang isinara. Bawal ng tirhan. Pero dahil puno ang dorm, pinayagan ka na lang dyan. Ang hindi nila sinabi sa'yo. May estudyanteng babae na nagpakamatay dyan, maraming taon na ang nakalipas. Iniwan daw ng nobyo na damay sa iskandalo. At mula noon, sinasabing humihingi siya ng kasama. Nanlamig si Rika. Naalala niya ang sinabi ni Joy, ikaw na lang ang pang-10. Mula raw kasi noon, may 9 ng estudyanteng tumira sa 313. Lahat umalis o nabaliw. At mayong siya ang nakatira. Siya ang ika-10. Kinagabihan, nag-empake si Rika. Determinado siyang umalis. Pero habang nag-aayos, napansin niyang wala si Joy. Hinanap niya sa paligid. Pero wala. Biglang bumukas ang ilaw. At sa salamin ng kabinet, nakita niya hindi si Joy ang kasama niya. Ang babaeng matagal nang patay ang matagal na niyang kausap. Ngumiti ito, mahina pero malamig. Salamat, Rika. May kasama na ulit ako. At mula noon, hindi na muling nakita si Rika sa dormitoryong iyon. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga bagong estudyante, tuwing may bagong residente sa dorm 313, may isang babaeng laging unang bumabati. Tahimik, mailap pero laging may paalala. Huwag kang magbubukas ng pinto kapag may kumatok sa madaling araw.